lagi po niyong tatandaan na both practice are important in our services. Kaya po hindi lahat ay nakakapagturo. Maaaring marami na dito na mga matagal ng mananampalataya, matagal ng sumasamba, that they are not capable to teach and to prepare the sermon because in 1 Timothy 5:17 po, okay, being able to teach is a requirement for being an elder. However, Paul makes a distinction that elders who labored in preaching and teaching are worthy of the double honor. So Paul seems to be implying that all elders teach, but not all elders can preach. There is a difference. Bilang panghuli po na kung saan ay sana'y nabigyan ko kayo ng konting kaliwanagan ng pagkakaiba kung bakit isinasagawa natin ang Bible study. At ito ay lalo para sa kaalaman ng ating mga tagapagturo. Lalo-lalo na ng pagdating ng pandemic, nagtaka tayo bakit naging isa lang ang ginagawa natin noon na sermon lamang. Pinag-iisa yun. Pinag-isa na lang po yung Bible study at sermon, kung kaya ito ay isang challenge sa isang pagtuturo, sa isang nagtuturo kapag yung Bible study at sermon ay pinag-iisa. So, preaching and teaching are both necessary for the church to grow in the faith and knowledge of the Word, so the body of Christ can grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sana po ay magbigay ng kaliwanagan at nang sa gayon po ay nadadagdagan ng ating idea. Ito, magandang umaga po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay ako po yung nabigyan ng pagkakataon para mag-sermon. Katulad nga po lang sabi ni Brother Nelson na rin niya. Kasi yung pong Bible study talagang dapat sobrang lawak ng kaalaman mo para sa ika-tuto, ika-uunlad ng bawat isa. So ngayon po mga kapatid, gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang inihanda ko na tungkol sa ating faith. Kung minsan maalala natin mga kapatid, di ba, kung matatandaan natin na yung stage ng salvation, step of salvation, di ba, nandyan yung hear the gospel. So yun yung iano ko sa ating lahat, ibabahagi. Sabi ko dito na, our Christian journey does not begin and end at baptism. It's the starting line. We begin by hearing the gospel, believe in Jesus Christ, repent of sin, confess Jesus as Lord, and be baptized. The journey continues and we must remain faithful until the end. So pinapakita mo dito na hindi lang sa baptism natatapos yung pagiging isang Kristiyano natin, na yun yung ating dapat gawin. So dapat tayong maging faithful sa ating Panginoon Diyos hanggang sa wakas sa ating buhay. No? At bilang isang Kristiyano, hindi ganun kadali na mabuhay sa libutang ito. Hindi ganun kaalwan.
bilang isang Kristiyano, ang magpatuloy na maging faithful sa ating Panginoong Diyos. At sinasabi nga po dun sa John 16 verse 33 na ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Dinaig ang sanlibutan. Sinasabi natin Panginoong Diyos na natin Panginoong Jesus na siya man ay naparito sa atin, pero dinaig niya ang sanlibutan. At ipinapaalala sa atin na hindi ganun kadali nga ang mabuhay dito sa sanlibutan sapagkat marami ang mga tukso, maraming temptation. Yun yung isang katulad po sa isang Christian, di ba? Kung maalala natin, ang pagiging isang Kristiyano ay maraming batas. Maraming batas ang Panginoon na gustong gawin natin naman. Nandyan yung magsisimba ka na lang, pero yung patatalhati ng katawan ko, parang tinatamad, tinahanto. So yun po yung gusto kong ibahan sa akin. Life can be exhausting physically, emotionally, and spiritually. Na mababasa natin po yun sa Acts 14, tsaka sa 2 Corinthians. Sometimes our faith grows sluggish, not dead, but slow, tired, and weak. So, yun po pala yung minsan yung faith natin, nagkakaroon ng parang nagiging matamlay, nagiging tamad. Kumbaga, parang parang nawawalan na siya ng buhay, nawawalan na siya ng apoy yung ating pananampalataya. At dito po sa Hebrew, sinasabi po dito na ito po yung title pala, From Sluggish to Obliged Faith. So, ito po yung sinasabi na mula sa pananampalatayang tinatamad patungo sa naglalagablab. Pero hindi naglalagablab na nagkatang ako naglalagablab yung ating puso at yung ating pananampalataya na mayroong eagerness, kumbaga may excitement, merong excitement na mag-serve sa ating Panginoong Diyos. At yung pong verse natin ay dito sa Hebrew chapter 6 verse 11-12. Sa NIV po, sinasabi dito sa 11, we want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized. We do not want you to become lazy, but to imitate those who are through faith and patience inherit what has been promised. Sa Tagalog po, at ginanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng ganitong sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tulad kayo ng mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Ito po yung inire-remind sa atin ng banal na kasulatan na huwag tayong maging tamad, huwag tayong maging parang mawalan tayo ng excitement sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa pagpapalago ng ating pananampalataya. At atin po himayin yung yung pong verse na yan, recognize the danger of sluggish faith. So ano po ba yung minsan kasi hindi natin namamalayan na yung palang ating faith ay nagiging matamlay na. Hindi natin na re-recognize na tayo pala ay nasa ganun ng sitwasyon.